Maromanov na si Bangag, 'di ba, ng taong bayan. Let's talk about Romanov, okay, about that issue. Kasi nga, yan ang pinag-uusapan doon na pilit na tinitwist ng mga julul. So yung mga nasa kongreso, malinaw pa sa sikat ng araw na nagsabuatan sila kasama itong si Matibag. Ang NBI Matibag na nakita nyo naman na nag-viral yung kanyang mga video na may hawak-hawak silang paldo-paldong pera, yung kumain sila sa restaurant, cash ang bit-bit nila na ito ay hindi niya masagot-sagot kung saan ba galing ang perang yon. Yun ba ay sa flood control dahil nasasangkot ang kanyang asawa at nalaman dun sa research dyan kay Lorraine Badoy na merong 1 billion worth na flood control din ang kanyang asawa. So what do you expect? Mga sindikato ang mga ito. Sindikato, ang gobyerno, ang kabuuan ng gobyerno ni Bangag ay sindikato. Dahil nga hindi umubra si Madriaga, kasi ang intention kasi niyan mga kababayan to destroy the Duterte, especially Inday Sara sa atin na mga supporters. Wala na silang dun sa kanilang mga bayaran, yung mga bulag nila and everything. Wala na yun, hindi na nila kailangan mag-effort yun kasi bayad na yung mga yun, di ba? So, ano ba tong pinaglalaban natin? Sabi ko nga, bottom line, ang kalaban dito ay ang Bangag administration at ang pinupunterya ay ang Inday Sara. Hindi nga sila nakontento sa pagpadukot, pag ano nila kay Pangulong Duterte, eto ngayon. Dahil nga gusto nilang i-impeach si Inday Sara dahil nga mananalo yan. In clean and honest election, mananalo si Inday Sara. So ginagawa ng mga Bangag, by hook or by crook, sinisira nila ang mga Duterte. Kasi makikita mo kanina, una, ginagaya nila yung panahon ni Erap, no? Yung impeachment ni Erap na bubuksan ba yung envelope o wag natin buksan. So may ganung kaputahan ng mga jutang GNMS. Nakala nila pag hindi nila buksan ang term nila is green box, mahiwagang box na kung saan nilalaman daw nito ng box na mga tax documents ng pamilya ni Inday, siya at ang kanyang asawa. Kaya sabi ko na sige, buksan nyo na. Buksan nyo na para madagdagan ang inyong kaso dahil ito ay harapan sa paglalabag ng batas. Simula ng kadyutahang hearing nila, bubuksan ba yung box? Kailangan buksan ang box kasi ito ay hinihingi ng taong bayan na kailangan bugyan ng box. Bakit naduwag kayo mga yawa kayo? I think 30 plus ang nag-negative, ang 6 ang nag-affirm na okay, buksan natin ang box. Even Congressman Paolo Marcoleta encouraged them na sige, buksan nyo yung box. Basta alam nyo lang na ang inyong pananagutan kapag ginawa nyo yung mga ganyan, di ba? So yun. Sa pangalawa, gusto nilang ipakita doon sa Committee of Injustice or Committee on Injustice na si Inday Sara ay nagkaroon ng threat sa kay Bangag na gugurgurin si Bangag, si Zatanas at si Tambaloslos. Doon sa hearing nila kanina, ipinakita lang nila yung spliced video. Ano ba ibig sabihin ng spliced? I-define natin kasi dinefine nila doon pero tinitwist nila ang ibig sabihin ng splice. Ang ibig sabihin ay pwedeng pinutol, then pinagdikit, inedit. Pwede rin na tinanggal yung konteksto. Dahil kino-question ni Congressman Paolo Marcoleta na ang pinakita na lang video na nagsasalta si Inday Sara na putang ina mo, Bangag, di ba? Putang ina mo, pag ginurgur niyo ako, ganyan-ganyan, mainatasan na ako, nagugurgur sa inyo. So ang pinakita nila doon sa spliced video na yun is really, sabi ko nga, out of context. Pinutol para mag-iba yung meaning, yung konteksto. Tama si Kong Marcoleta doon at tama rin tayo doon. Prior to that, actually, nag-post tayo sa ating Facebook. Tapos buti na lang, ni-raise yan sa manifestation ni Kong Marcoleta. Itong si Garin, dinidepensa niya na, teka muna, ano ba yung definition nitong splice na to? Hindi ba ang spliced ay yung pinagputol-putol or hindi AI? Hindi ganun ang ibig sabihin, bobang Garin. Tapos, sabi naman ni Batibag na tumanggap ng according to Lorraine Badoy, mayroong tinanggap na 1 billion na flood control ang mga putang ina. Ang sabi, authenticated yung video na yan. Ibang ibig sabihin ng authenticated sa video na present nila, which is authenticated, iba sa spliced. Meaning, pinutol para magmukhang masama si Inday. Hindi naman magsasalta isang tao na, okay, like particularly si Inday, na putang ina mo, ganyan. Teka, ito. Pakita na natin ito. Alright? Bago ang lahat, spliced po yung video para magmukhang masama si Inday Sara sa ating mamamayang Pilipino. Pero sa totoo lang, tinry na nila, hindi sa pa rin nakukonbinsi ang taong bayan, ang karamihan, na si Inday Sara ay ganito, ganire. So gusto ko lang malaman ninyo na yung press ko na yon noong November 2024, online actually yon ng
time na kinontempt nila ang Chief of Staff ni Inday Saras na si Attorney Zulaika. Andun ako nun sa press ko na yon. Ang papakita natin yung tanong ni Princess Maui dahil concerned siya kay Inday Sara. Kailangan kong i-play to sa inyo para hindi kayo malinlang. Alam ko, majority sa inyo, hindi kayo nalililang. Yun, nandito lang naman yung mga trolls na pilit na i-infect ang ating, ang narrative. Here we go. Princess, you're raising your hand. Princess, you're raising your hand. Hello? Naririnig po ba ako, Princess Maui? Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong opya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Yan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po'y natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya eh. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay? Based sa boses ni Princess Maui, 'di ba? Nagpasalamat siya dahil during that time yan yung inibita si PRRD sa hearing nga diyan sa mga hayop na yan. Okay? Ng mga baletagang. So, ibig sabihin dito, si Maui ay concerned kay Inday Sara na mag-ingat po kayo kumain kasi po kami natatakot dyan. Kasi nga, walang tayong tiwala dito sa mga maleta gang na yan, mga sindikato. Listen. Okay lang dito sa kasi sila naman sila talaga yung bastos eh. You read what you saw. Siya talaga Yeah. Mag-ingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin. Okay, narinig nyo? Yan yung konteksto sa tanong. Na meron po kaming naririnig, okay, na baka ubusin kayo, meaning ubusin ang pamilyang Duterte. Okay? Kasi merong naririnig na plan or Operation Romanov. Okay? I-define natin kung ano yung sinasabi ni Maui na plan Romanov. Okay? Sa konteksto. Which is, tanga yung nag-explain doon kanina, yung kulot, hindi naman lahat ng kulot-salot, pero yung kulot na salot doon sa maleta kongresista, sabi niya, kunyari kabisado niya yung kwento. Ayan po yung story ng mga Romanov noong 1916, di ba? Kunyari di siya tumitingin sa notes siya, para kunyari kabisado niya yung history. Ulul, di ba? Hindi 1916. Okay, ito babasahin ko. Dahil tayo nagpapanggap dito na kabisado natin ang history. Ito, ang Romanov Dynasty na kung saan ang pinakahuling royal family sa Russia. Okay, simula 1613 to 1917. 300 years. So, hindi 1900. Sino yon? Zamora yata pangalan nun yung kulot na yon. Okay, sino-sino itong mga pamilyang ito? Sila ay emperor. Sila yung mga emperador. Sila yung mga parang hari ang equivalent nung time na yon bilang mga Tsar. Okay, ang tawag sa Russia. Dito, nung panahong yun, sila ay naghari sa Russia. Ngayon, ang question, bakit bumagsak ang pamilyang ito? Dahil sa sobrang kahirapan ng World War I. Naggalit ang mamamayang Russians sa pamilyang ito, ang pamilyang Romanov na naghari sa loob ng 300 taon, kaya nagkaroon ng Russian Revolution. Meaning, di ba? Ang ibig sabihin nito ay pinatalsik sila yung monarkiya ng Russian family na ito, which is Romanov Dynasty, ay pinatalsik sila ng taong bayan, which is Russians. Yan ang kwento niyan. Kaya kung i-connect mo sa tanong ni Maui na mag-ingat po kayo, pinag-iingat si Inday Sara na sabi niya, mag-ingat po kayo kasi may naririnig kami na yun na may plano, yung Operation Romanov. Ito yun. Na ibig sabihin, may naririnig si Maui, maaari may nagsabi sa kanya na uubusin ang pamilyang Duterte. Okay? Balikan natin
yung pamilyang Romanov. So dito, okay, noong 1918, ginorgor si Nicholas II. Okay? Siya, asawa niya at ang kanyang mga anak. Sino ang gumawa nito? Ang mga revolusyonaryong matatapang sa Russia na ang tawag sa kanila ay Bolsheviks para tuluyan ng wakasan ang kanilang pamumuno, 'di ba? Sa Russia. Yan ang operation, ayan ang pamilyang Romanov. Kaya ngayon, ang sinasabi ni Maui dito, mag-ingat po kayo kasi may narinig kami na mayroong plan or Operation Romanov. Actually, incomparable ang mga Duterte sa mga Romanovs. Alright? Incomparable. Ang dapat talaga dito, ang mga Romanov, yung mga bangag. Alright? Kasi sila nag-ari. But anyway, bago ako pumunta doon, so yan, na may narinig si Maui, may nabalitaan na baka ubusin ang pamilya ng mga Duterte kasi they're political, di ba? Na gagawin o gagayahin ang nangyari sa ang Russia. inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Group, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Bangag. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang corruption at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Okay. Kasi may kinausap na ako na tao. Okay. Sinabi- Cut ko muna yan kasi tinwist din nila yan yung tungkol sa security. Sulat ko lang. Sino ba nagpa si Tinyo? Tinyo yata. Isulat ko yung ulol na yun. Okay?